Ang bawat tao ay binigyan ng kalooban at kakayahang gumawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili at tungkol sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ngunit paano mo malalaman kung malapit ka ng gumawa ng isang desisyon na maaaring humantong sa iyo sa maling landas? Paano mo malalaman ang tamang opsyon na dapat isaalang-alang kapag nahaharap sa maraming opsyon? Ano ang mga senyales na dapat abangan kapag gagawa ka ng maling hakbang? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 7 senyales na gagawa ka ng maling desisyon. Kung hindi mo pa nagustuhan at nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Ang mga desisyon ang nagtatakda ng tadhana, kaya ang bawat desisyon ay dapat gawin ng maingat at may sapat na impormasyon. Ang karaniwang tao ay gumagawa ng hanggang 1,000 pagpipilian araw-araw. Ang ilan ay may kamalayan habang ang iba ay walang malay, ngunit ang bawat desisyon na gagawin mo ay isang hakbang patungo sa isang landas. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong malaman kung kailan ka gagawa ng isang desisyon na magdudulot ng matinding epekto at pagkatapos ay maiwasan ang paggawa ng ganoong pagkakamali. Sa makatuwid, ano ang mga palatandaan? Numero 1, kawalan ng kapayapaan. Dahil ikaw ay ipinanganak ng Diyos at ngayon ay nasa loob mo ang banal na espiritu, siya ay pangunahing nagsasalita sa iyo bilang isang mananampalataya sa pamamagitan ng iyong panloob na saksi. Ito ay isang boses sa loob na hindi nagsasalita ng mga salita, ngunit nakikipag-usap sa iyong pangunawa. Tinitiyak nito na ang iyong landas ay mahusay na nakadirekta at ang iyong mga pagkakamali ay ganap na nalilinis. Sinasabi ng mga banal na kasulatan sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Sa tuwing gagawa ka ng desisyon at napansin mong kulang ka sa kapayapaan ng Diyos sa loob, may mali. Minsan nakikipagbuno ka sa puso mo. Ito ay isang malakas na senyales na dapat kang sumuko at iwasang gumawa ng anumang hakbang. Ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kalayaan at kapayapaan na nagpapakilala sa kanyang mga gawain. Kapayapaan ang kanyang tatak. Sa tuwing nakikita mong nawawala ito sa iyong gagawin, dapat mong suriing mabuti ang iyong desisyon. Sa kabilang panig, ang pag-iisip ng dyablo ay hindi humahantong sa kapayapaan, kundi sa pagkagambala ng panloob at panlabas na kapayapaan. Ang patunay na ikaw ay lumalakad sa liwanag ng mga plano ng Diyos para sa iyo ay mayroon kang kapayapaan kahit sa kaguluhan. Ang bangka ay nakararanas ng bagyo, ngunit alam mong malalagpasan mo ang bagyo dahil sa nasa loob ng bangka. Ang kapayapaan ay isang napakahalagang katangian sa pagsuri sa iyong mga desisyon. Kung ikaw ay gumagawa ng anuman at ang iyong puso ay walang kapayapaan, ikaw ay malapit nang makagawa ng isang maling desisyon, lalo na sa naaayon sa pamantayan at kalikasan ng Diyos. Ang inaasahan ng Diyos na gawin mo ay sundan ang iyong mga hakbang at bumalik kaagad sa Kanya. Inilagay ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa lahat para tulungan sila, gabayan sila sa katotohanan, at gumawa ng mga tamang desisyon. Ang Espiritu ng Diyos sa loob mo ay isang sinaunang Espiritu. Sa paglikha at paglilibang, sa Genesis 1:2, sinasabi ng mga banal na kasulatan na ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng tubig. Siya ay naroon bago ang simula ng iyong buhay, at alam niya ang iyong katapusan. Inilagay ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa loob mo upang gabayan ang iyong mga hakbang. At iyan ang dahilan kung bakit dapat kang maging handa na suriin ang bawat desisyon ng matiyaga sa Espiritu ng Diyos, at maging handa ding baguhin at itama ang bawat desisyon na walang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos na iyong nararanasan kapag gumagawa ng tamang desisyon ay lampas sa pisikal na katiyakan na magiging maayos ang lahat. Maaaring umaalingaw-ngaw ang mga bagyo, ngunit kung mayroon kang kalmado at tahimik na pag-isip na nagsasabing, "Ako ay nasa perpektong kalooban ng Diyos," kung gayon hindi ka dapat mag-alala. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti.
Sa makatuwid, hayaan mong itanong ko sa iyo ang mga tanong na ito. Nakatitiyak ka ba na kahit na hindi mo alam kung paano magiging detalyado ang mga bagay, naniniwala ka na nasa tamang lugar ka at ginagawa mo ang tamang bagay? Masasabi mo bang alam at sinasang-ayunan ng Diyos ang desisyon na gagawin mo? Kung maaari mong tunay na sumagot sa mga tanong na ito, maaari kang magpatuloy. Kung hindi mo kaya, dapat kang maging matyaga at bumalik sa Diyos para sa direksyon. Nang subukan ng asawa ni Potipar na akitin si Jose sa pakikiapid, gumawa si Jose ng malalim na pahayag. Hindi raw niya magagawa ang kilos at kasalanan sa kanyang Diyos. Ito ay nagpapakita ng isang tao na maingat sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay sa sandaling ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay malamang na umalis kay Joseph, kaya alam niya na mas mabuting tanggapin niya ang kanyang mga takong. Maging maingat sa estado ng iyong puso bago gumawa ng desisyon. Bilang 2, hindi kinakailangang presyon. Isa sa mga katangian ng Diyos ay ang pasensya. Ang Diyos ay hindi kailanman nagmamadali. Siya ay hindi kailanman na pressure na gawin ang anumang bagay. Sinasabi ng mga banal na kasulatan sa Galatia 4:4, ngunit nang dumating ang ganap na panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang Diyos ay naghihintay para sa kapunuan ng panahon at hindi nagmamadali sa paggawa ng mga desisyon. Kapag napipilitan kang gumawa ng mga mahahalagang desisyon, habang naglalakbay o itinulak patungo sa pagpapasya tungkol sa isang bagay ngayon, kailangan mong mag-ingat. Kapag tinutukso ng dyablo ang mga tao, ginagawa niya ito ng may panggigipit upang hindi sila payagang isaalang-alang ang mga epekto ng kanilang mga aksyon. Sa tuwing gusto niyang mailigaw ka, pinipilit kanyang gumawa ng tiyak na desisyon at kumilos kaagad, kahit na bago ka pa magkaroon ng oras para mag-isip. Hindi ito ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ay matyaga at mapagmahal, at kahit na siya ay may mga bagay na nais niyang gawin mo at may mga ninanais para sa iyo, siya ay matyaga upang matiyak na ikaw mismo ay mauunawaan at handang magpasakop sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Ang dyablo ay hindi maaaring kumilos sa pamamagitan ng pasensya dahil ito ay isang prutas na dayuhan sa kanyang kalikasan. Palagi siyang sumisigaw na gawin mo kaagad ang desisyong iyon. Kahit na sinusubukan mong umupo ng tahimik upang pagmasdan at pag-aralan ang resulta ng aksyon na gagawin mo, napupunta siya sa ulap ng iyong isip at pinagsama ito sa mga hindi kinakailangang emosyon tulad ng galit, sakit, paninibugho, inggit, pag-imbot, pagkamakasarili at iba pa. Upang matiyak na hindi mo masusuri sa banal na kasulatan at matalinong paraan ang resulta ng hakbang na iyong gagawin. Sa tuwing gagawa ka ng mahahalagang desisyon, dapat mong sabihin sa iyong isip na tumahimik. Mas mainam na maging mabagal at tama kaysa maging mabilis at magkamali na magdudulot sa iyo ng malaking halaga. Manahimik at kilalanin na siya ay Diyos. Manatili sa pakikinig. Isaalang-alang ang desisyon mula sa maraming anggulo. Huwag magmadali kahit na manata sa Diyos. Bago ka gumawa ng isang panata, pag-isipang mabuti ang bigat ng iyong ipinangako at isaalang-alang kung ito ay abot kamay mong tuparin ito. Hindi ka dapat gumawa ng ilang mga desisyon kapag puno ka ng mga emosyon dahil ang iyong mga damdamin ay hindi mga pinuno. Sila ay mga mabuting pakiramdam, hindi mga pinuno. Ang iyong mga damdamin ay nagpapaliwanag sa iyo kung ano ang iyong nararanasan sa sandaling ito. Hindi sila nagsisinungaling. Maaaring nakakaranas ka ng selos, sakit, o galit tungkol sa isang bagay na ginawa ng isang tao o isang bagay na nangyari. Totoo ang iyong mga damdamin, ngunit huwag hayaang pangunahan ka nila. Kung ang iyong emosyon ang humahantong sa iyo, masisira mo ang napakaraming relasyon, pamumuhunan, establishmento, at mga bagay na nilikha mo pa. Ang galit at puot ay dalawang emosyon na hindi mo dapat hayaang pangunahan ka. Kung hindi, sisirain mo ang lahat bago mo ito mapagtanto. Dapat mong hintayin ang buong oras upang makagawa ng mga desisyon at gumawa ng ilang mga hakbang. Maaari mo ring malaman na ikaw ay tama, ngunit manatili at kumpirmahin na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi minamadali ng Diyos ang mga tao, hinahayaan niya silang i-maximize ang kanilang oras.
Ang bawat isa ay magbibigay ng isang account kung paano nila ginugol ang kanilang oras at mga araw, kaya hindi kanya kailangang ilagay sa ilalim ng presyon. Sa makatuwid, kapag kailangan mong gumawa ng desisyon ngayon at hindi ka pa nakaupo para manalangin, mag-isip o suriin ito, matutong maghintay. Maaaring tawagin ka ng mga tao na mabagal, ngunit ang paggawa ng tama ay mas mabuti kaysa kumilos ng may kalokohan. Isipin ang kalagayan ni David. Siya ay dapat na nasa warfront na nakikipaglaban para sa seguridad ng kanyang bansa. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa bahay at maglalagi sa kanyang palasyo. Habang palipat-lipat siya ay may nakita siyang batang dalaga na naliligo. Matanda na siya para maging apo niya. Lust ang tumatakbo sa isip niya at wala siyang sapat na oras para iproseso ang kanyang gagawin. Agad niyang hiningi ang babae, sinipinan at pinauwi. Ang simpleng pagkilos na ito ng kawalan ng pasensya ay sumira sa buhay ng kanyang mga anak at halos sirain ang kanyang pamana. Matutong mag-distill ng presyon, ito ay isang tiyak na landas sa pagkawasak. Pangatlo, hindi pag-apruba mula sa pamilya at mga kaibigan. May sasabihin ako sa iyo ng libre, ang mga magulang mo lang ang nagnanais na maging matagumpay ka at mas mataas kaysa sa kanila. Maaaring may mga komplikasyon sa background ng iyong pamilya at ilang mga kwento sa likod at masasakit na karanasan, ngunit sinasabi ko sa iyo na ang iyong mga magulang ay nasa puso mo ang iyong pinakamahusay na interes. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit nila ginawa at ginagawa ang ilan sa kanilang ginagawa, ngunit sila lang ang nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo. Ang iba pang pangkat ng mga tao na naghahangad ng pinakamahusay para sa iyo ay totoo, tunay na mga kaibigan na nakatalikod sa iyo at hindi nananakot sa iyong pag-unlad, mga kaibigan na nagmamahal tulad ng isang lalaki na nagmamahal sa kanyang sarili at handang gawin ang lahat para makita kang tunay na magtagumpay. Handa silang magbigay at hindi kunin mula sa iyo. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 17:17, ang isang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan. Ang iyong pamilya at mga tunay, nakatuong kaibigan o kasamahan ay ang tunay na nagmamahal sa iyo at nais na maging maayos ang lahat sa iyo. Huwag mo silang hamakin. Sa tuwing mapapansin mo na sa pag-isip na gumawa ng isang tiyak na desisyon, ay ganap silang hindi sumasang-ayon o nagbibigay ng negatibong feedback, oras na upang muling isaalang-alang. Dapat mong mapagtanto na palagi kang makakakita sa isang direksyon, hindi sa dalawa. Kailangan mong isaalang-alang ang pananaw ng iba na nagmamahal sa iyo, at taos-pusong gustong makita kang magtagumpay dahil alam nilang sa kanila ang tagumpay mo. Kailangan mong aminin na hindi mo alam ang lahat. Minsan, kailangan mong aminin na maaaring naniwala ka sa maling bagay o tinanggap mo ang kasinungalingan bilang katotohanan. Dapat kang maging isang taong may kakayahang umangkop at madaling matuto, lumago, at magbago kapag ito ay kinakailangan. Kapag ang tunay na nagmamahal sa iyo ay may ibang pakiramdam tungkol sa isang bagay na sa tingin mo ay tamang gawin, kailangan mong pag-isipang muli. Maaaring ito ay tungkol sa pag-aasawa, karera, pamumuhunan, at iba pang mga bagay na naugnay sa iyong buhay. Kung mayroon kang maunawain, maalam na mga kaibigan, dapat ay handa kang iharap sa kanila ang iyong mga plano at desisyon upang masuri nila at mabigyan ka ng isa pang pananaw na maaaring naging bulag mo. Minsan ang iyong mga kaibigan at pamilya ay maaaring hindi makita kung ano ang nakikita mo bilang isang visionary o isang pinuno, ngunit ito ay dapat lamang sa ganoong liwanag. Kahit na hindi nila makita kung ano ang nasa isip mo, mahalin sila at isaalang-alang ang kanilang mga pagpipilian. Maaaring mayroon silang karanasan na hindi mo alam, maaaring may isang bagay na sinusubukan nilang pigilan ka. Dapat kang maging bukas at sapat na mapagpakumbaba upang muling bisitahin ang iyong mga desisyon at taimtim na tanungin ang pamilya at mga kaibigan kung ano ang iniisip nila sa iyong pinili. Dapat ay mayroon ka ring malaking puso upang isaalang-alang ang isang aksyon mula sa maraming panig. Isaalang-alang ang lahat ng posibleng epekto ng pagkilos na iyon bago ito gawin.
Kapag lahat ng tao sa paligid mo ay tutol sa desisyon na pinaplano mong gawin at walang sinuman sa paligid mo ang nagbibigay sa iyo ng go-ahead na gawin ang gusto mo, dapat mong pag-isipang mabuti kung nasa tamang landas ka. Bilang 4, hindi pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Ang isa pang karunungan na kailangan mong konsultahin ay ang salita ng Diyos. Naka-embed sa salita ng Diyos ang mga katotohanan na nagpapahusay sa iyo hanggat ang earth ay nababahala. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng mga alituntunin na gumagawa para sa iyong kaunlaran, tagumpay, pagpapalaya, at pag-angat. Ang salita ng Diyos ay puno ng karunungan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang kompendyum ng mga prinsipyo, propesya, pangako, at panalangin. Nakukuha nito ang pagkatao, mga prinsipyo, at kapangyarihan ni Jesus habang nasa lupa. Ang salita ng Diyos ay karunungan ng Diyos, at dapat mong palaging gamitin ito bilang iyong pamantayan sa pagsuri sa mga desisyon na iyong gagawin upang hindi ka makagawa ng maling hakbang. Sinasabi ng mga banal na kasulatan sa mga awit 12, 6, at ang mga salita ng Panginoon ay walang kapintasan, gaya ng pilak na dinalisay sa pugon na putik na 7 dinalisay. Binabanggit din ng mga banal na kasulatan ang pagiging maaasahan ng salita ng Diyos. Matatagpuan ito sa pagsubok ng panahon, at ang mga prinsipyo nito ay sinaunang at banal. Kapag nakatakda kang gumawa ng isang tiyak na desisyon, dapat kang laging lumapit sa salita ng Diyos, ang aklat ng walang hanggang karunungan, upang suriin kung ikaw ay nasa landas ng katuwiran o kung hindi man. Ang Biblia ay isa ring aklat na naglalaman ng mga kwento ng mga patriarka, at mga tauhan na gumawa ng ilang mga desisyon at ang mga patutunguhan ng gayong mga pagpapasya. Sinabi sa amin ni Solomon na nakuha niya ang lahat ng gusto ng kanyang mga mata, kabilang ang mga babae, at nakikita namin kung saan siya dinala nito. Ang kanyang puso ay lumihis sa Diyos, at sa wakas ay tinawag niya ang lahat ng bagay na walang kabuluhan. Ipinakita sa atin ni Haring Saul na mas gusto ng Diyos na sundin natin siya kaysa magsakripisyo upang paginhawahin siya, lalo na pagkatapos lumaban sa kanyang mga landas. Ipinakita sa atin ni David ang pakinabang ng paghahanap sa Diyos at paghabol sa Kanya sa lahat ng mayroon ka. Ikaw ay nagiging kaibigan ng Diyos. Maaari mong tingnan ang isang tao na gumawa ng desisyon na gagawin mo ngayon at makita ang kahihinatnan ng buhay ng taong iyon. Kung walang ganyan, suriin ang desisyon na naaayon sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag basahin ang iyong kahulugan sa salita ng Diyos. Sabihin lamang ang sinasabi nito. Ang salita ng Diyos ay maaaring magsalita para sa sarili nito dahil ito ay buhay, ito ay buhay. Kapag ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi sumasang-ayon sa iyong desisyon, kailangan mong suriin ang mga ito. Ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman, at ang bawat katotohanan nito ay hindi mabibili at walang tiyak na oras. Lumalampas sila sa oras at espasyo. Kung ang iyong desisyon ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, sa halip na makipagtalo o piliin ang iyong lakad, dapat kang magpasakop sa katotohanan at isailalim ang iyong desisyon sa pagbabago. Ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin upang gabayan ang ating buhay sa pagiging epektibo at walang bisa sa mga pagkakamaling ginawa ng mga ama. Ang salita ng Diyos ay isang gabay, hayaang gabayan ka nito patungo sa tamang landas at huwag hayaang bulagin ka ng pagmamataas. Kaya naman ipinahayag ng salmista na ang salita ng Diyos ay lampara sa kanyang mga paa at liwanag sa kanyang landas. Mayroon ka bang ganitong patotoo tungkol sa iyong sarili? Numero 5, salungat sa mga personal na halaga. May mga katanggap-tanggap na pagpapahalaga na dapat taglayin ng bawat Kristiyano, ayon sa mga banal na kasulatan. Isa na rito ang integridad, isa pa ay pagmamahal sa iba. Ang mga pagpapahalagang ito ay hindi lamang nakasulat sa salita ng Diyos para sa ating pandinig kundi para sa ating pagkatuto. Higit pa rito, hindi lamang natin dapat matutunan ang tungkol sa mga pagpapahalagang ito kundi ipatupad din ang mga ito sa ating sariling buhay. We must own them like they are indeed ours kasi yon ang inaasahan sa atin. Kapag gagawa ka na ng mga desisyon at napagtanto na ito ay humihiling sa iyo na ikompromiso ang isang pamantayang dating mayroon ka o masira ang isang tiyak na halaga na alam mong dapat mong hawakan,
ikaw ay nasa landas ng paggawa ng maling hakbang. Kasunod nito ay ang paggawa ng desisyon na labag sa sinasabi ng iyong konsensya. Ang iyong konsensya ay palaging magsasalita sa iyo kapag nagawa mo ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa. Ang iyong mga halaga ay nariyan upang panatilihin ka. Sila ang mga pader na nagbabantay at nagpoprotekta sa iyo sa paggawa ng mga kakilakilabot na desisyon na pagsisisihan mo sa huli. Kung hindi mo paninindigan ang isang bagay, mahuhulog ka sa anumang bagay. Kung wala kang mga pamantayan at halaga, kailangan mong gamitin ang ilan gamit ang salita ng Diyos bilang iyong sanggunian. Dapat mong suriin ang iyong susunod na desisyon alinsunod sa iyong mga umiiral na halaga, at kung ito ay sumasalungat sa kanila, dapat kang maging mapagpasensya. Hindi mo kailangang magmadali sa paggawa ng mahahalagang desisyon dahil, para sa bawat aksyon, mayroong pantay at kasalungat na reaksyon. Tinatawag itong batas ng sanhi at bunga. Dapat mong maunawaan na ang iyong mga halaga ay nariyan upang pigilan kang magkamali. Dapat kang sumuko sa kanila kapag kailangan dahil mas mataas sila kaysa sa iyo. Ang iyong mga halaga ay hindi upang paghigpitan ka, nandyan sila para protektahan ka. Huwag gumawa ng mga desisyon sa labas ng mga limitasyon ng kung ano ang pinapayagan ng iyong mga halaga. Palagi mong pagsisisihan ang mga epekto dahil sasalungat ka sa iyong sarili at gagawin mo ang hindi mo pinaniniwalaan. Huwag tanggapin ang mali, huwag magpakasawa sa hindi makadiyos. Manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos at huwag bumili ng mga tusong katha. Ang mga desisyon ay mahalaga at dapat mong makita na palagi kang gumagawa ng mga tamang desisyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ito ayon sa iyong mga halaga at konsensya. Alalahanin si Daniel at ang tatlong Hebreo. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang lupain at maswerte silang mapabilang sa mga prinsipe na pinili upang maglingkod sa hari. Gayunpaman, mayroong isang pamamaraan na dapat sundin. Maaari lamang silang maglingkod sa kapasidad na ito pagkatapos na makapasa sa pagsubok ng hari. Para magawa ito, kinailangan nilang kumain ng pagkain ng hari. Gayunpaman, alam ng mga Hebreo na ito ay hindi naaayon sa kanilang mga halaga. Sinabi ni Daniel sa Daniel 1:8 na hindi niya dumisan ang kanyang sarili sa karne ng hari. Ang mga lalaking Hebreo ay tumanggi sa pagkain ngunit lumabas ang pinakamahusay. Ang kanilang mga halaga ay nagtamo sa kanila ng pagsang-ayon ng Diyos. Numero 6, hindi makatotohanang mga panganib. Mapanganib na huwag makipagsapalaran, gayunpaman, dapat mong malaman kapag lumipat ka mula sa pagkuha ng panganib sa paggawa ng isang hangal na desisyon. Ang ilang mga desisyon ay palaging mangangailangan ng isang antas ng panganib para sa iyo na sumulong at umunlad, dapat mong gawin ang mga desisyong iyon. Gayunpaman, ang ilang iba pang mga panganib ay hindi kinakailangan o labis. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong matutunan na hindi lamang kumuha ng mga panganib ngunit kumuha ng mga kalkuladong panganib. Dapat kang kumuha ng mga panganib na hindi naglalagay ng maraming bagay sa taya dahil sa labis na kagalakan o hindi kinakailangang pagnanasa. Dahil sa kasigasigan, ang ilang mga tao ay nakagawa ng mga maling desisyon sa pananalapi na nagdulot sa kanila ng utang sa halos buong buhay. Dapat kang maging maingat sa iyong pagdedesisyon. Isaalang-alang ang mga panganib at ang mga epekto bago kunin ang mga ito. Isaalang-alang kung ano ang mga epekto nito sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo. Si Jefte sa Biblia ay nanumpa na iaalay ang anumang unang sumalubong sa kanya kung siya ay mananalo sa isang labanan. Sa kasamaang palad, ito ay ang kanyang anak na babae at kailangan niyang tuparin ang kanyang panata. Kung sinabi niyang isasakripisyo niya ang anumang hayop na unang lalapit sa kanya, iyon ay magiging hadlang sa kanyang pagpatay sa kanyang anak na babae. Bago ka gumawa ng mga delikadong desisyon, tanungin ang Diyos at saliksikin ang kanyang isip sa bagay na iyon. Huwag basta-basta ilagay ang mga bagay sa iyong sariling puso nang hindi isinasaalang-alang ang mga implikasyon. Nang gustong tugisin ni David ang kaaway na bihag ng kanyang asawa at mga anak, nagtanong siya sa Diyos. Kung sinabi sa kanya ng Diyos na huwag pumunta, hindi siya pupunta.
Pagdating sa risk-taking, dapat mong tiyakin na kahit papaano ay sinisiguro mo ang pagsang-ayon ng Diyos. Siguraduhin ang presensya ng Diyos bago ka makipagsapalaran dito. Ang mga desisyong hindi pinag-isipang mabuti ay magdudulot ng sakit at pagsisisi. Kung papabayaan mo ang mga palatandaan at kumilos ng walang taros, maaari mong pagsisihan ang iyong desisyon magpakailanman. Huwag lamang makipagsapalaran, huwag lang gawin ang sa tingin mo ay tama. Siguraduhin na nandyan ang Diyos sa iyo kapag nakipagsapalaran ka. Numero 7, kakulangan ng impormasyon. Ito ay isa sa mga pinakadakilang palatandaan na malapit ka nang gumawa ng maling hakbang sa paggawa ng desisyon. Sinasabi ng mga banal na kasulatan, sa karamihan ng mga tagapayo, may kaligtasan. Kapag wala kang masyadong alam tungkol sa lugar o larangan kung saan mo gustong gumawa ng isang tiyak na desisyon, may posibilidad na ang kakulangan mo ng kaalaman tungkol sa lugar na iyon ay magagastos sa iyo ng malaki. Sinasabi ng mga banal na kasulatan sa Oseas 4:6, ang aking mga tao ay nalipol dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kailangan mo ng kinakailangang kaalaman bago gumawa ng ilang mga desisyon sa anumang lugar ng iyong buhay. Ipapaalam ito ang iyong pag-isip at maiwasan ang mga pitfalls at pagkakamali na mag-aaksaya ng iyong oras at taon. Ang kamangmangan o kawalang malay ay maaaring makaapekto sa iyo sa maraming paraan. Binabanggit sa mga banal na kasulatan ang tungkol sa isang kabataang magiging hari pagkamatay ng kanyang ama. Ang kanyang pangalan ay Rehoboam, ang anak ni Haring Solomon. Pumunta siya sa mga matatanda ng lupain para sa payo. Pinayuhan nila siya sa tamang paraan, ngunit pumunta pa rin siya sa mga kabataan ng lupain. Sa kasamaang palad, nakinig siya sa kanilang mga payo, at ang bansa ay naghiwalay, isang malaking bahagi ang naiwan sa kanya. Ang aklat na Isa-Hari 12:10 ay nagsasabi, ang mga kabataang lalaki na lumaki na kasama niya ay sumagot, ang mga taong ito ay nagsabi sa iyo, ang iyong ama ay naglagay ng isang mabigat na pamatok sa amin. Ngunit gawin ang aming pamatok. Ngayon sabihin sa kanila, mas makapal ang kalingkingan ko sa baywang ng tatay ko. Magkaroon ng mga mentor sa buhay na tumahak sa landas na iyong tatahakin, at magkaroon din ng ideya sa mga posibleng bagay na makakaharap mo sa landas na iyong tatahakin. Isang senyales na magkakamali ka sa paggawa ng desisyon, ay kapag hindi mo alam kung ano ang dapat mong malaman bago gumawa ng ilang mga desisyon. Kapag alam mong nasusunog ang apoy, hindi mo isasaalang-alang na hawakan ito, ngunit kapag hindi ka na-inform, maaari itong maging bahagi ng iyong mga pagpipilian. Huwag maliitin ang lugar ng kaalaman pagdating sa paggawa ng desisyon. Humanap ng karunungan at kaalaman upang ipaalam at turuan ka kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi gumagana. Pagkatapos ay makakagawa ka ng mga tumpak na desisyon. Maaari kang gumawa ng karagdagang milya upang magkaroon ng karapat-dapat na pananaliksik bago gumawa ng mga kapansin-pansing desisyon sa pananalapi, kalusugan, kasal, karera, at iba pang larangan. Itanong ang mga kinakailangang katanungan at huwag ipagpalagay na alam mo, ngunit patuloy na dagdagan ang iyong kaalaman hanggang sa magkaroon ka ng hindi bababa sa kinakailangang impormasyon upang makagawa ng tamang desisyon. Sa aklat ni Lucas, binanggit sa Biblia ang isang general na may mas maliit na bilang ng mga sundalo na gustong umatake sa isa pang general na may mas mataas na bilang ng mga sundalo. Marunong lang na pag-aralan niya kung mananalo ang kanyang hukbo o kung mas gusto pa niyang magpadala ng mensahe ng kapayapaan at iwasan ang digmaan. Kung gusto mong magtayo ng bahay, ministeryo, o anumang bagay, dapat mong pag-aralan kung ano ang halaga nito, at pagkatapos mong malaman ito, maaari kang magplano at gumawa ng tumpak na mga desisyon. Mga minamahal, nag-aalala ang Diyos sa mga desisyon na gusto mong gawin tungkol sa iyong buhay, pamilya, pananalapi, at kapalaran, at siya ay laging handang tumulong sa iyo. Sinabi niya sa aklat ng Jeremia 20:11, ang mga iniisip ko sa iyo ay mga pag-isip ng mabuti at hindi ng masama. Nais ng Diyos na maranasan mo ang lahat ng tinatawag na mabuti. Interesado siya sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Sa makatuwid, nais niyang dalhin mo siya.
Kausapin siya tungkol dito, ipagdasal ito, at basahin ang kanyang salita upang makita kung ano ang kanyang sasabihin. Huwag basta-basta magdesisyon sa sarili mong mga kamay kundi maging sapat na maamo para isama siya, at ang iba na alam mong mapagkakatiwalaan mo, dahil tunay na mahal ka nila at nasa puso nila ang pinakamabuting interes mo. Huwag magdamdam kung anumang oras ay kailangan mong baguhin ang iyong desisyon. Nangangahulugan ito na nagpaplano ka ng isang bagay na mas mahusay, kaya ikalulugod na baguhin ito. Magkaroon ng kinakailangang impormasyon upang makagawa ng tamang desisyon at matiyagang suriin ito sa mga halaga at prinsipyo ng salita ng Diyos. Suriin kung ano ang sinasabi ng iyong konsensya. Ang bawat desisyon na gagawin mo ay umaayon sa iyong buhay sa isang tiyak na direksyon. Kaya naman kailangan mong mag-ingat. Tinutukoy ng mga desisyon ang kapalaran, sa makatuwid, tiyaking gagawin mo ang pinakamahusay na desisyon at huwag gumawa ng maling hakbang. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita at sa pagpapaunawa sa akin na ikaw ay interesado sa aking pagdedesisyon. Pinahahalagahan ko ang hindi mo ako iniwan na mag-isa upang hanapin ang aking landas. Salamat sa iyong tunay na pag-aalaga upang matiyak na ang aking landas ay tuwid at pinagpala. Panginoon, ako ay nagpapasalamat. Pinahahalagahan kita sa pagiging isang tapat na ama. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, papuri, karangalan, at pagsamba. Nagpapasalamat ako sa iyong kapayapaan sa aking puso. Salamat sa pagpapatahimik sa aking mga takot at unos. Ako ay nagpapasalamat, Ama. Panginoon, nananalangin ako para sa pag-unawa at pagiging sensitibo upang malaman kung kailan ka nagsasalita at kung kailan mo ako pinangungunahan na maghintay. Dalangin ko ang pasensya sa paggawa ng mga desisyon. Napagtanto ko na ngayon kung paano ang bawat isa sa aking mga desisyon sa kalaunan ay humahantong sa akin patungo sa aking kapalaran at kung paano ako kailangang magdesisyon ng mabuti. Panginoon, tulungan mo akong maging sapat na pasensya upang malaman kung kailan dapat huminto at mag-isip. Pinahahalagahan kita para sa pamilyang ibinigay mo sa akin sa iyong banal na karunungan, ngunit ipinagdarasal ko na sa katotohanan at katapatan, palibutan mo ako ng mga taong nasa puso ko ang aking mga interes, mga taong handang tumulong sa akin, kahit na handa akong tulungan sila. Bigyan mo ako ng mga tagapagdala ng pasanin at mga kaibigan na umaayon sa iyong layunin para sa aking buhay. Tulungan mo akong magkaroon ng maamo na pusong handang magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng iyong salita. Pinipili ko ngayon na iakma ang aking mga pinahahalagahan at mga alituntunin sa kung ano ang nasa salita ng Diyos. Tulungan akong huwag ibaba ang aking mga pamantayan at tumayo laban sa tukso na maging katulad ng iba. Mahal na Ama, dalangin ko na bigyan mo rin ako ng karunungan upang makagawa ng mahahalagang desisyon. Akayin ako sa tamang impormasyon, materyales, at mga tao para tulungan akong maunawaan ang bigat ng gagawin ko. Tulungan mo rin akong mamaster kung paano pamahalaan ang aking mga emosyon. Ayokong pangunahan ng aking mga damdamin o damdamin, nais kong pangunahan ng iyong espiritu at salita. Gusto kong malaman ang tamang desisyon na gagawin sa bawat punto ng oras. Tulungan mo ako, Ama. Dalangin ko rin na anumang oras na lilihis na ako sa tamang landas, tawagan mo ako pabalik para mag-order at bigyan mo ako ng mga tainga na nakikinig. Bigyan mo ako ng kababaang loob na tanggapin ang pagtutuwid. Nagtitiwala ako sa iyo ng buong puso. Patnubayan mo sana ang aking mga hakbang at patnubayan mo ako sa tama at tunay na landas. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Huwag kalimutang pindutin ang like button. Pagpalain ka ng Diyos.